Mga idolo, 7 taon nang nakalipas mula sa 2019 NBA Draft. Isang gabi na akala ng lahat ay magsisimula ng bagong superstar era sa NBA. Si Zion Williamson ang dapat magiging next unstoppable force. Si Ja Morant ang dapat magiging bagong mukha ng explosive basketball. At si RJ Barrett ang dapat magdala ng New York Knicks pabalik sa tuktok. Pero ngayon, 7 years later, ibang-iba ang naging ending nila. Si Zion Williamson hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapaglaro sa isang NBA playoff game. Si Ja Morant naman, na minsang itinuturing na untouchable, ay dumaan sa pagbagsak ng trade value bago tuluyang mapunta sa Portland. At si RJ Barrett, na inaasahang magiging cornerstone ng Knicks ay na-trade away, tapos nanalo ang New York ng championship nang wala na siya. Same draft, same night, completely different futures. Kung may isang draft class na pwedeng magsilbing paalala kung gaano ka-cruel at ka-unpredictable ang NBA, eto na iyon. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Noong gabi ng 2019 NBA Draft, parang malinaw ang lahat. May top 3 na halos lahat ng fans at analysts ay pinag-uusapan na parang future legends na agad sila. Zion sa New Orleans, Ja sa Memphis Grizzlies, RJ sa New York Knicks. Tatlong pangalan, tatlong malalaking market, tatlong malalaking expectation. Ang problema? Sa NBA, hindi sapat ang hype, hindi sapat ang college dominance, hindi sapat ang draft night applause. Dahil pagdating ng tunay na laban, ang tanong ay hindi lang kung gaano kakagaling. Ang tanong ay kung gaano kakatagal magiging available, kung paano ka mag-a-adjust, at kung paano ka tatayo kapag ang pressure ay hindi na galing sa fans, kundi galing na sa buong liga. At sa 2019 draft, ang tatlong pinaka-hype na pangalan ay napunta sa tatlong magkaibang direksyon. Unahin natin ang pinakaunang pangalan sa board. Noong si Zion Williamson ang tinawag bilang number 1 overall pick, parang walang debate. Hindi lang siya prospect, hindi lang siya rookie. Para sa marami, siya ang next face of the NBA. At bakit hindi? Sa Duke pa lang, parang hindi siya normal na player. Ang combination ng size, explosiveness, power, at athleticism niya ay parang hindi dapat pinagsama sa isang katawan. Kapag tumatakbo siya sa open court, parang may ibang gear. Kapag tumalon siya, parang hindi siya galing sa parehong gravity na ginagamit ng lahat. Kapag umatake siya sa rim, hindi lang siya scorer. Para siyang force of nature. Kaya nung dumating siya sa NBA, ang expectation ay simple lang. Ito na yon. Ito na ang player na magdadala ng Pelicans sa bagong era. Ito na ang superstar na magpapabago ng franchise. At ito na ang pangalan na magiging headline ng liga sa susunod na 10 taon. Pero ang NBA, mahilig magpaalala na ang talent at availability ay magkaibang bagay. Sa unang mga taon ni Zion, paulit-ulit na bumabalik ang parehong usapan. Injuries, rehab, conditioning, minutes restriction, at kung kailan siya babalik kada season. May bagong pag-asa. Kada season, may bagong tanong. Kada season, may bagong this is the year. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang frustration. Dahil ang problema kay Zion ay hindi kailanman ang kakayahan niya. Kapag healthy siya, alam ng lahat kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya niyang mag-dominate sa paint. Kaya niyang mag-score kahit may dalawang defender. Kaya niyang magdala ng offense na parang walang makakapigil sa kanya. Pero sa NBA, hindi sapat ang kapag healthy siya. Ang tunay na superstar ay hindi lang yung may ceiling. Siya yung kayang manatili sa court kapag kailangan siya ng team niya. At doon naging masakit ang story na Zion. Habang ang ibang top picks ay nagkakaroon ng playoff reps, playoff pressure, at playoff moments, si Zion ay nananatiling nasa labas ng pinakamalaking stage ng liga. 7 years later, hindi pa rin niya natitikman ang NBA playoffs. Isipin mo yon, isang player na inakala ng lahat na magiging centerpiece ng postseason basketball. Pero hanggang ngayon, wala pa ring playoff game sa resume niya. At doon nagiging mas mabigat ang what if. What if naging healthy siya ng mas matagal? What if mas maaga siyang nakahanap ng rhythm? What if ang katawan niya ay nakasabay sa talent niya? What if ang Pelicans ay nakapag-build ng mas stable na environment sa paligid niya? Dahil sa bawat highlight, may kasunod na pause. Sa bawat dominant stretch, may kasunod na injury report. Sa bawat his back, may kasunod na his out again. At sa ganitong klase ng karir, hindi lang pansang napapagod.
Pati ang narrative napapagod na rin. Dati, si Zion ang simbolo ng future. Ngayon, siya ang simbolo ng isang masakit na katotohanan sa NBA. Minsan, ang pinakamagaling na player sa draft ay hindi ang pinakamatagumpay. Minsan, ang pinaka-hype ay hindi pinaka-available. At minsan, ang pinaka-explosive na katawan sa liga ay hindi sapat para lampasan ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero habang si Zion ang naging story ng what could have been, may isa pang pangalan sa draft na naging story ng what happened. At iyon ay si Ja Morant. Kung si Zion ang draft night headline, si Ja Morant ang naging shockwave ng buong NBA. Noong una siyang pumasok sa liga, parang ang bilis ng pag-akyat niya. Mula sa Murray State, isang school na hindi naman laging nasa spotlight, bigla siyang naging isa sa pinaka-exciting na player sa buong NBA. Rookie of the Year, highlight dunks, fearless drives, swagger, confidence, leadership, lahat ng gusto mong makita sa isang young star, nandoon kay Ja Morant. At sa Memphis, parang perfect fit siya. Ang Grizzlies ay naging team na hindi lang competitive, kundi must watch kapag naglalaro si Ja Morant. May energy, may chaos, may excitement, may pakiramdam na anumang oras may mangyayaring viral. Siya yung klase ng player na hindi mo pwedeng iwanan ng TV kahit isang possession lang. Sa loob ng ilang taon, parang walang duda na siya ang future face ng franchise. At sa ilang sandali, parang future face din siya ng buong liga. Pero ang NBA career, lalo na kapag mabilis ang pag-angat, ay pwedeng magbago sa isang iglap. Habang lumalalim ang karir niya, dumating ang mga off-court issues, suspensions, at mga tanong na hindi na tungkol sa basketball lang. Biglang nag-iba ang tono ng usapan. Hindi na lang gaano siya kagaling. Ang tanong na ay, maaari pa ba siyang pagkatiwalaan? At sa NBA, kapag ang tanong ay lumipat mula sa production papunta sa trust, mabilis ding lumilipat ang tingin ng mga teams. Dati, si Ja Morant ang klase ng player na halos hindi mo maiisip na ipagpapalit. Untouchable, franchise cornerstone, untouchable sa trade talks, untouchable sa imagination ng fans. Pero habang tumatagal, bumagsak ang kanyang trade value. Hindi dahil nawala ang talent, nandyan pa rin yan. Pero dahil ang liga ay hindi lang tumitingin sa talento, tinitingnan din ito ang risk. At doon naging brutal ang realidad. Ang mga teams na dati ay handang magbigay ng buong future para sa kanya, biglang umatras. Ang mga front office na dati ay gustong-gusto siyang kunin, biglang naging maingat. Ang market na dati ay sobrang init, biglang lumamig. At sa isang punto, parang halos wala ng trade market na natira para sa kanya. Ganyan kabilis magbago ang NBA. Isang taon, untouchable ka. Susunod na taon, pinag-uusapan ka na kung may kukuha pa ba sa'yo. At pagkatapos noon, isang blockbuster move ang dumating. Ja Morant to Portland. Sipin mo, ang bigat ng sentence na yon. Ang player na minsang inakala ng lahat na magiging forever face ng Memphis, ngayon ay nasa bagong chapter na sa Portland. Hindi lang ito simpleng trade. Ito ay simbolo ng isang karir na dumaan sa matinding pagbabago. Mula sa this is our guy, naging what now? Mula sa build around him forever, naging how do we reset? Para sa Memphis, masakit yon. Dahil hindi lang sila nawalan ng scorer, nawalan sila ng identity, nawalan sila ng centerpiece, nawalan sila ng player na nagbigay sa kanila ng national relevance. Para kay Ja Morant, ito naman ang bagong simula. Pero ang tanong, bagong simula ba talaga? O isa na naman pagkakataon para patunayan na kaya pa niyang ibalik ang dating level? Dahil sa totoo lang, ang talent ni Ja ay hindi kailanman nawala. Ang tanong lang ay kung makakabalik pa ba siya sa version ng sarili niya na minsan kinatatakutan ng buong liga. At habang si Zion ay naging story ng injuries at missed opportunities, si Ja naman ay naging story ng rise, fall at possible redemption. Pero may isa pang pangalan sa top 3 na madalas hindi kasing ingay ng dalawa, pero ang ending ay kasing sakit din. Si RJ Barrett. Noong napunta si RJ Barrett sa New York Knicks, parang may bagong pag-asa ulit ang Madison Square Garden. Hindi naman siya kasing flashy ni Zion, hindi rin siya kasing explosive ni Ja Morant. Pero siya yung player na akala ng marami ay perfect para sa New York. Matibay, malakas ang loob, may pedigree, may confidence, at higit sa lahat, may aura na parang kaya niyang maging mukha ng isang franchise na matagal nang naghahanap ng tunay na cornerstone. Sa New York, hindi lang basta basketball ang pressure. Doon, bawat possession may kasamang history.
Bawat miss shot may kasamang boost. Bawat magandang laro may kasamang overreaction. At kung ikaw ang top pick, hindi ka lang rookie, isa kang proyekto ng buong lungsod. Kaya nung dumating si RJ, ang expectation ay hindi lang good player. Ang expectation ay future leader. Ang expectation ay ito na ang magbabalik ng Knicks sa relevance. Ang expectation ay siya ang magiging pangalan na babanggitin kapag pinag-uusapan ng pagbabalik ng New York sa championship picture. Pero tulad ng maraming Knicks story, hindi naging simple ang lahat. May mga solid stretches si RJ. May mga games na pinakita niya ang toughness at scoring ability niya. Pero sa isang market na gustong-gusto ng instant greatness, ang pagiging solid ay hindi laging sapat. Habang tumatagal, naging malinaw na hindi siya ang magiging singular answer ng prangkisa. At sa NBA, kapag hindi ka naging dagay, mabilis kang mapapalitan ng bagong plano. Kaya kalaunan, na-trade siya ng New York. At doon naging masakit ang twist ng story. Dahil pagkatapos niyang umalis, nagpatuloy ang Knicks. Hindi lang sila nagpatuloy, nag-level up sila. Nag-build sila ng mas matibay na identity. Mas naging organized, mas naging competitive, mas naging complete. At sa huli, nagawa pa nilang manalo ng championship nang wala siya sa roster. Iyon ang klase ng ending na masakit, hindi lang para sa player, kundi para sa buong fanbase na minsang naniwala na siya ang magiging simbolo ng kanilang pagbabalik. Hindi ibig sabihin na naging bust si RJ, mga idolo. Hindi rin ibig sabihin na wala siyang halaga. Pero sa usapan ng expectations, siya ang naging paalala na hindi lahat ng top 3 picks ay magiging franchise savior. Minsan, ang role mo ay hindi maging mukha ng dynasty. Minsan, ang role mo ay maging bahagi lang ng proseso na magdadala sa ibang tao sa finish line. At sa New York, ganun ang nangyari. Ang Knicks na inaasahang iaangat niya, nag-champion nang wala siya. At kung may isang sentence na pwede mag-summarize ng 2019 draft 7 years later, iyon na siguro yun. Ang tatlong pinaka-hype na pangalan sa gabi na iyon ay napunta sa tatlong magkaibang destinasyon at wala ni isa sa kanila ang tumama sa script na inaakala ng lahat. Pero ang 2019 NBA draft ay hindi lang tungkol kina Zion, Ja at RJ. Kapag tiningnan mo ang buong class, mas lalo mong makikita kung gaano ka-weird at ka-interesting ang draft na ito. Dahil habang ang top 3 ay naging headline ng hype at disappointment, ang ibang players sa class ay tahimik na gumawa ng sariling pangalan. May mga players na hindi man top picks pero naging mas stable, mas productive, at mas valuable sa kani-kanilang teams. May mga naging all-star caliber, may mga naging elite role players, may mga naging playoff weapons, at may mga naging tunay na steal ng draft. At doon lumabas ang isa sa pinakamahalagang lesson ng 2019 draft. Hindi laging nasa taas ang tunay na winners. Minsan, ang pinaka-hype ay hindi ang pinaka-consistent. Minsan, ang pinaka-viral ay hindi ang pinaka-available. Minsan, ang pinaka-promising ay hindi ang pinaka-ready. At minsan, ang player na hindi mo masyadong pinag-uusapan noong draft night ang siyang magiging mas mahalaga pagdating ng totoong laban. Kaya kapag pinag-uusapan ng 2019 draft 7 years later, hindi lang ito simpleng ranking ng talent. Isa itong case study sa NBA reality. Si Zion Williamson ay paalala na ang generational talent ay walang saysay kung hindi mo ito maipapakita sa pinakamalaking stage. Si Ja ay paalala na ang superstar trajectory ay pwedeng bumagsak kapag ang trust sa liga ay nawala na. Si RJ ay paalala na hindi lahat ng homegrown hope ay nagiging savior ng prangkisa. At ang buong draft class ay paalala na ang NBA ay hindi lang laro ng skills. Laro rin ito ng timing, health, fit, maturity, at opportunity. Kung i-redraft mo ngayon ang 2019, siguradong iba ang itsura ng board. Hindi na ito magiging simpleng Zion, Ja, RJ lang. Mas magiging komplikado na ang usapan. Mas maraming pangalan ang papasok sa conversation na ito. Mas maraming teams ang magsisisi. Mas maraming fans ang magsasabing sayang kung alam lang natin noon. Pero ganun talaga ang draft. Hindi ito prophecy, hindi ito guarantee, hindi ito destiny. Isa itong hakbang lang. At sa 2019 NBA draft, ang unang hakbang na iyon ay nagdala sa atin sa tatlong karir na halos walang pagkakapareho ang naging direksyon. Kaya ngayon mga idolo, gusto kong itanong sa inyo, sa tatlong ito, sino ang may pinakamalaking what if career?
Si Zion Williamson ba na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapaglaro sa NBA playoffs? Si Ja Morant ba na mula untouchable ay bumagsak ang trade market bago napunta sa Portland? O si RJ Barrett ba na na-trade ng Knicks at nakita pang mag-champion ng New York nang wala siya? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Gusto ko malaman kung sino sa tingin mo ang pinaka nakakalungkot at pinaka nakakagulat o pinaka-interesting na story mula sa 2019 draft. At kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng NBA documentary, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating basketball stories, draft breakdowns, at what if episode. Maraming salamat sa panonood mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.